This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Alyansa sa tulukan na sudnong political party nakighiusa sa PDP laban ni kanhi Pangulong Duterte. Magsuungyang nga negosyante sa Cagayan de Oro City gingong may kalambigitan sa illegal pogo sumala ni Senador Risa Hontiveros. Og pagsaka sa presyo sa gasolina ug diesel ipatuman ugma Setyembre 24. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Kapin semana una ang nakatakdang pagsugod sa filing of Certificate of Candidacy alang sa 2025 midterm elections. Nagpahinumdum ang COMELEC Region 11 sa rekisitos ingon man regulasyon sa pag-file og COC. Substitution, pwede lang hangtod sa ulahing adlaw sa filing of COC. Ari ang report ni Argil Relator. Alang sa mga buot mo kandidato sa 2025 midterm elections, magsugod pagdawat ang COMELEC offices sa inyong lugar og Certificate of Candidacy kun COC karong October 1, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Adlaw-adlaw ka na bisan pa man og weekend hangtod sa October 8. Sa Davao City, ang COMELEC 3rd District Election Officer maoy naka-assign nga mudawat sa COC sa mga mo kandidato pagka-mayor, vice mayor o congressman. Ang councilors dito sa matag district offices. So ang COC na among dawaton 5 copies. 5 copies na COC na notarized, na ay picture, na ay doc stamps. Oo, tapos properly filled out talaga. Kung nagdeklara ang mo kandidato nga naa siya partido politikal, kinahanglan sab magsumite og Certificate of Nomination and Acceptance o CONA. Kung walay CONA, buot pasabot independent ang kandidato. Ang kandidatong doon na lang sa partido ang mamahimong makapahimulos sa substitution hangtod lang sab sa ulahing adlaw sa filing of COC sa October 8. Ang only substitution na gi-allow na beyond October 8 na na-ay changes is kung namatay or disqualified, later on na-disqualify ang kandidato or incapacitated. Una pa man magsugod ang filing of COC, usa ka semana na lang sab ang nahibilin aron makaparehistro alang sa eleksyon sunod tuig. Gitagana na sa COMELEC Davao offices sa satellite registration ang mga nahibiling adlaw sa pagparehistro. Alang sa Davao City 1st District, September 24 ug 25 sa SM Ecoland, September 26 hangtod 28 ug 30 sa Gmall Bahada. Sa mga taga 2nd District, September 24 hangtod 28 kay sa NCCC Mall Buhangin ug September 30 sa SM Lanang Premier. Samtang alang sa 3rd District, September 24 hangtod 28 sa Vista Mall Barangay Santo Niño. Wala na extension sa registration. Kauban si Melchor Alving sa camera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Tulo ka senatorial slate sa Partido Demokratiko Pilipino gipaila-ila na sa publiko. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte gibutyag nga wala kini problema sa pagpadagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aduna sab kini tambag sa anak nga si Davao City Mayor Baste Duterte aron magdugay kini sa politika. Ani ang report ni Kent Abrigana. Nagkatapok ang mga miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Buhangin, Davao City, Biyernes sa gabi. Iban-aba na ang anaa sa kapin kun kulang 1,000 ka delegates ang mitambong gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Nagpasalamat si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa pagkapili niini isip Vice President sa PDP. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa nila. Gipirmahan sab ang alyansa sa PDP, Partido Reforma, PDDS ug MRRD NECC Coalition. Nadesisyonan usab sa partido nga ipabilin ang pangalan nga PDP Laban aron dili magkaproblema sa Commission on Election alang sa 2025 senatorial election.
Gipangunahan ni kanhi Pangulong Duterte ang oath-taking sa mga newly elected officials sa partido. Magpabilin isip presidente si Senator Robin Padilla, samtang Executive Vice President gihapon si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Vice President for Metro Manila si Vivian Velez, Vice President for Luzon si Philip Salvador, Vice President for Visayas sa Cebu City si Mayor Michael Rama, Vice President for Mindanao Usab si Senator Ronald De La Rosa, ug Vice President for Internal Affairs si Attorney Raul Lambino. Samtang, opisyal na nga gi-endorso sa PDP ang tulo ka senatorial candidate para sa 2025 senatorial election. Usa niini ang aktor nga si Philip Salvador. Samtang gideklarasab nila Senador Ronald De La Rosa ug Bongo ang ilang subling pagdagan pagka-senador. Ako po'y PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Gibut usab sa PDP nga dili pa pinal ang ilang senatorial slate. Wala na sabi anunsyo sa kampo ni Duterte kung duna ba'y mudagan kanila pagka-senador. Samtang, gibut usab sa kampo sa PDP nga ginaimbitahan nila sila si Vice President Sara Duterte ug Davao City Representative Paulo Duterte nga moapil sa ilang partido. Because I thought all the while that the party, PDP, at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least, ilang yung tao na galing ng PDP na gustong tumakbo. Nagpasalamat usab ang kanhing Pangulo sa mga miyembro nga nagpabilin sa PDP. PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, laki ng respeto ko rin. Apan matud niya, wala siya nakitaan niya pagpangabuso sa pagpadagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Believe man tayo kay Marcos. No problem about it. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Samtang, aduna sab kinitambag sa iyang anak na si Davao City Mayor Sebastian Duterte aron budugay sa politika. Linabi ko, sundin mo yung ginawa ko. You want to stay in politics for a longer period, then sundin mo yung ginawa. All you have to do, hindi man complete honesty, all you have to do is practice delicatessa. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Cagayan de Oro City Health Office Animal Bite Center nagpahimangno sa publiko nga magampi nga dili mapaakan sa bisan unsang mananap tungod ubos na ang supply sa anti-rabies vaccine. Gianunsyo karon sa Cagayan de Oro City Health Office Animal Bite Center nga nagkaubos na ang ilang supply sa anti-rabies vaccine. Busa sugod karong adlaw September 23, 2024, usa ka dose na lang sa anti-rabies vaccine ang ilang mahatag nga libre alang sa mga category 2 patients o mga napaakan sa mga mananap sama sa iro ug iring. Sumala pa nga upat ka higayon nga dapat maturukan og anti-rabies vaccine ang usa ka pasyente nga napaakan og mananap depende sa exposure niini. Hinoon gipaniguro sa Animal Bite Center nga anaa na sila sa proseso sa pagpalit sa dugang bakuna sa anti-rabies. Apan wala pa masuta kung kanusa kini maabot sa ilang buhatan. Gipangadaman sa pipila ka barangay sa Turil District sa Davao City ang pag-igo sa baha pinaagi sa pagsalmot sa river-wide flood simulation exercise. Atong sado ng detalye pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, dili lamang kini pagsukod sa kaandam sa matag barangay apan tungod pod no mabansay ang mga residente sa mga ayan lang buhaton o galing din mga kalamidad aron nga malikayan ang grabeng kadaot. Ang pangalan sa barangay Marapangi nagahulagway matud pa sa ilang lugar nga gipalibutan og sapa. Busa, usa sila sa makasinati og risgo sa matag dunay pagdaot sa panahon.
Sa ilang barangay, dunay mga nakapaskil nga posters paingon sa evacuation center. Kini aron mahibalo matud pa ang ilang mga residente kung asa mudangop o galing makasinati og mga pagbaha ug uban pang kalamidad. Sa 1,700 ka household sa maong barangay, katunga matud pa nga naa sa flood-prone area. Ang Marapangi ang usa sa 5 ka mga barangay sa Davao City nga duol sa Lipadas River nga mausay nahimong target sa gipahigayon nga second river-wide flood simulation exercise sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ni adtong Sabado. Gikan sa pagresponde sa BDRMO, pag-rescue, pag-andam sa evacuation center, pagpabakwit sa mga apektadong residente o paghatag og pasiunang tabang sa mga nabahaan sama sa pagkaon, gihimo ato sa CIMEX. Ang aking mga constituents, nabigyan kami ng kaalaman kung sa pagdating ng sakuna po ay kaya na namin i-handle. Napakalaki po yung tulong. Higit sa lahat po sa buhay ng mga nandito, kaya paragi po kaming alerto. Dugang kaalam ug kaandam sab ang nakutlo sa mga taga-barangay Lizada nga silingang barangay sa Marapangi. Sumala sa barangay official tungod sa flood control project sa Sapa. Menos na ang pagbaha dili sama kaniadto. Apan dili gihapon mo kumpiyansa labi na kadtong mga tagbalay nga nagpuyo duol sa Sapa. Once sa mubagting namon gumi kapilya dito, na once sa mubagting ang kapilya 1 hour before sa magkuha na gani, so andam na mo para mo bakwit na. Ninay di korida na hitabo na nanay baha kaming nagikan to sa kabukiran. Nag-invest ang mismong barangay sa pagpalit og fiber boat ug uban pang mga gamit pang rescue. Ni partisipar sab ang barangay crossing Bayabas, Lubugan ug Sirawan. Sara, sa assessment sa CDRMO, 8 out of 10 ay lang gihatag nga rating sa maong CIMEX. Sara, sa karon nakasinati kita din sa turil poblasyon og moderate at times heavy rains busa sa mga kapuso nato nga pauli pa sila mga balay hinay-hinay lang sa pagpadagan sa litnan luandalan ingon man sa katong mga residente no nga naa sa nearby areas nga nagpuyo sa flood prone areas nga mag-igmat ingon man maminaw sa abiso sa mga otoridad labi na sa mga BDRMO sanglit padayon ang kusog nga pag-ulan sa karon. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Walay pagdaot sa panahon sa sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa pag-asa ana kita karon sa monsoon break tungod wala ng epekto sa habagat. Easterlies o init nga hangin ang nakaapekto karon sa eastern portion sa nasod. Apan bisan init ang panahon, halos tibok nasod sab ang taas og tsansa ang pag-ulan sa pipila ka lugar. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan epekto sa localized thunderstorms, ilabi na sa Soxargen, Davao Region ug Zamboanga Peninsula. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Bibalik na sa pagpamaligya og tahong ang mga vendor sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Atong sado ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, arabutang nga gikalipay sa mga tahong vendors. Pero hugtanon gihapon ang pasidaan sa BFAR 11 nga likayan ang pagpalit ug pagpamaligya og mga kontaminadong tahong ilabi na gikan sa mga lugar nga nagpositibo gihapon sa red tide toxin. Hey! Go, go, go! Martes sa buntag, busy si Brian sa paglimpyo sa mga tahong nga ibaligya sa stall ni Nanay Nora sa Bangkerohan Public Market. Giusa-usag gunting ang mga tahong sa pungpong. Ginatanggalan sab og mga namilit nga sisi aron limpyo i-display. Dalipay si Brian kay namalik na og baligya ang pipila ka vendor sa palengke kay dugang kita. Kay nidungag og income ba kay among tirada po namo pang libor ra mo gud libor nya. May na po kay kaning dupit po namo. 200 magunyo niya, dungal po income. Tsaka dugay nga walay baligyan. Mga 2 ka bulan, ma'am. Ang taga-Babak sa Mal Island nga si Nanay Juanita nangumpra na og tahong aron ibaligya sa Babak Public Market. Mao daw ni ang halinon nga kinason. Dako kay tabang pod nga ang taga-Babak makakaon og tahong kay nagapangita po silang tahong. Kay mao jud na ilang ipares og sa pasayan Halinon sa hugo. Halinon jud siya. Sumala sa shellfish vendor nga si Nanay Nora, kumpleto siya sa papeles.
ug sigurado matud pang luwas ang iyang mga tahong. Sukad niya Sabado daw siya mibalik ug pamaligya og tahong human ang kapinbulan. Okay jud kayo ma'am. Safety jud kayo mong tahong basta baligyan na mo. Okay jud kayo na siya. Asa gikan ma'am? Sa Leyte. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, dili bawal ang pagpamaligya og tahong. Basta dili lang gyud gikan sa mga lugar nga kontaminado og paralytic shellfish poison or red tide toxin. Sa ilang advisory, positibo gihapon sa paralytic shellfish poison or red tide toxin ang mga tahong gikan sa Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong Bay, Cambatutay Bay, Makeda Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Carigara Bay sa Leyte, ug Tungawan sa Zamboanga, Sibugay Province. We should always be aware kung asa gikan or asa gikuha ang mga shellfish na atong ginabutang sa ato ang mga lamesa. Dili man gud nato makita ang contaminated na shellfish, dili nato makita sa iyahang appearance or malasahan sa iyahang taste. Ang pag-destroy sa toxin, dili po siya mawala by cooking. Delikado man gud daw makakaon og kontaminadong tahong kay pwede kining ikamatay. Ang makakaon og kontaminadong tahong makasinati og pagpaminhod sa kalawasan. Kinahanglan pasukahon ang pasyente dayon dalhon sa ospital. Severe cases ani makabati og muscular paralysis o respiratory difficulty within 5 to 12 hours. So if dili siya matambalan immediately, pwede siya makakause sa fatality sa tao. Sara, padayon ang regular monitoring sa City Veterinarian's Office aron na masiguro nga luwas ang ginabaligya sa mga public market dinhi sa Davao City sa pagigalayon sa BIFAR. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Maglusad og investigasyon ang buhatan sa Department of Education 11 human sa kamatayon sa usa ka magtutudlo sa Tibagon Elementary School sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro. Kini human sa pipila ka alegasyon sa hinungdan sa kamatayon sa hamtong nga babayeng magtutudlo. Sumala ni Jinlieto Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11 nga nakatakdang adunay ipahigayon nga dialog og paatubangon ang prinsipal sa tulunghaan nga gialigarang nangasaba sa maong magtutudlo. Una mikatag sa social media nga gidala sa balay tambalanan ug namatay ang biktima tungod nasinatian nga stress human gikasaban matud pa sa prinsipal. Pipila ka semana ang nilabay diyang gireport matud pa sa inahan sa iyang estudyante ngadto sa prinsipal nga nasamad ang ulo sa iyang anak. Sa ilang group chat, gisaysay sa magtutudlo nga nag-check siya og answer sa mga estudyante sa math dihang nahitabo ang insidente. Nisayaw matud pa nga pinahigda ang estudyante apan naigo ang ulo sa bangko hinungdan nasamad. Nagpaabot na og pahasubo ang Department of Education Davao de Oro Division ngadto sa pamilya sa namatayan nga magtutudlo. Gibutiag ni Senador Risa Ontiveros nga wanted sa kasong financial scam sa China ang businessman sa Cagayan de Oro City nga si Tony Yang kinsa bag-o lang nasikop sa Manila International Airport sa milabayng semana. Ani ang dugang detalye. Sa pagbisita ni Senator Risa Ontiveros sa Cagayan de Oro City adlawng Lunes, gibutiag niini nga nalipay siya sa resulta sa ilang gihimong Senate investigation sa Philippine Offshore Gaming Operations kon Pogo sa nasod. Usa sa mga migawas nga pangalan nga adunay kalambigitan sa Pogo Operation sa nasod ang Cagayan de Oro City businessman nga si Tony Yang, igsuon sa kanhi economic advisor ni former President Rodrigo Duterte. Sigon ni Hontiveros nga dili lang sa Farmally scandal involved ang mag-igsuong Yang apan lakip na sa operasyon sa illegal nga Pogo sa nasod. Yung younger brother na si Hong Jiang Yang, siya ay incorporator ng Philippine Full Wind Group of Companies. So, ito ay kung saan presidente si Michael Yang. Corporate secretary ang isang Gerald Cruz. Yung Gerald Cruz ay corporate secretary din sa Farmally Biological, kung saan may shares si Michael Yang. At si Gerald Cruz ay incorporator din sa Brick Hearts Pogo. Dugang pa sa senadora nga wanted sa kasong financial scam sa China si Tony Yang. Busa mas ginapalawman pa kuno nila ang investigasyon batok kaniya ug sa mga igsuon niini. Lakip sab kuno nga tan-awon sa Senate investigation ang pipila ka mga negosyong gipanag-iyahan ni Tony Yang
sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City. Una nang gipatawag sa House of Representatives Quad Committee hearing si Police Colonel Salvador Radam, ang hepe sa Cagayan de Oro City, aron tubagon ang mga aligasyon nga adunay pogo operation sa syudad. The pogo operations in Cagayan de Oro City already ended last July 2023, Your Honor. Pero meron silang pogo talaga doon? Yes, publicly, Your Honor. Yung narinig namin dito tungkol sa WARF, tungkol sa Steel Corporation ni Tony Yang, bagong impormasyon sa amin yon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Usa ka lalaki ang napalgang patay daplin sa baybayon sa Malalag sa Davao del Sur. Sa investigasyon sa Malalag Municipal Police, pasado alas 11 sa buntag niadtong Domingo, nakitaan sa mga residente ang patayng lawas sa mga lalaki daplin sa baybay sa Barangay Baybay. Nailhan kini nga si Joshua Gamboa Cabigas, 18 anyos, residente sa Malalag, Davao del Sur. Sumala sa kapulisan, uling nakita ng biktima banda alas 7 sa buntag sa mong adlaw nga naghatod sa iyang amo sa fish cage sa Kasikbit nga lungsod sa Santa Maria kung asa kini nagtrabaho. Nakauli pa kini sakay sa iyang bangka apan natingala na lamang ang iyang kabanay nga namatay kini. Sa karon padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Laing platoon sa mga kanhi rebelde New People's Army kon NPA ang misurrender sa kasundaluhan. Gi-anunsyo sa Eastern Mindanao Command ang pag-surrender sa 35 ka kanhi NPA nga misurrender sa 60th IB, bit-bit ang ilang mga armas. Sumala pa nga ang maong mga rebelde ang nagalihok sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Agusan del Sur. Gipresenta mismo ni Brigadier General Felix Ronnie Babak, Commander sa 1001st Brigade, ug Major General Alan Hambala, Commander sa 10th ID, ang 35 ka NPA ngadto kang Lieutenant General Luis Rex Bergante, ang commander sa Eastern Mindanao Command. Nahimong posible sab ang pag-surrender sa mga kanhi rebelde sa tabang ni Loreto Mayor Lorife Otaza, kapalong Mayor Maria Teresa Timbol ug Laak Mayor Antonio Libuangan. Lakip sa misurrender ang Executive member nga si Marion Bagayas Fronteras alias Ak-Ak, ang kanhi Secretary General sa Peasant Bureau ug Secretary sa Guerrilla Front 25 ug Christian Petiluna alias Pen sa SMRC Propaganda Staff. Lakip sa ilang gisurrender ang 16 katag-as nga mga kalibre sa armas ug 4 ka low-powered firearms. Una niini, laing 15 sab ka mga rebelde ang misurrender sa kasundaluhan sa milabayng bulan. Mipasalig si Davao City Vice Mayor J. Melchor Kitain Jr. nga dili maapektuhan ang sesyon sa City Council karong nagkaduol na ang filing of Certificate of Candidacy alang sa 2025 midterm elections. Ani ang report ni John D. Esteban. Gilatag ni Davao City Vice Mayor Attorney J. Melchor Kitain Jr. ang napasar sa Davao City Council nga mga ordinansa sukad 2023. Pipila diha ang Anti-Spaghetti Wire Ordinance, Amended Speed Limit, Amended New Comprehensive Anti-Smoking Ordinance, Solo Parent Ordinance ug guban pa. Sukad 2023, ana-ana sa 46 ang napasar nga ordinansa. Listing for 2023 we have 29 and for 2024 until June for 2024 we have listed 17 landmark legislation. Karong nagkaduol na ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa 2025 midterm elections, mipasalig si Vice Mayor Kitain nga dili maapektuhan ang sesyon, labi pa nga duna pay pipila ka pending items. Ginalantaw manggod nga mamahimong mabisi sa eleksyon ang mga konsehal, labi pa nga kadaghanan kanila re-electionist o magpapili pag-usap. I don't think maka-affect na kay the session will still be on Tuesdays and I will not allow the session not to go on and proceed as usual. I will also monitor the outputs of their respective offices. In fact, I have instructed the secretary to send out memos reminding them that they have this much pending items in their committees and to dispose of them immediately, whether to close the item or to come up with a recommendation already. Samtang sukad Enero hangtod Agosto, 33 sessions ang napahigayon. Gawa sa 18 ka konsehal, duha ang perfect attendance. Kini mao sila Alrayan Alejandre ug ang last termer nga si Councilor Pilar Braga. To show to our people, especially our children, that discipline and sense of responsibility is very important. So that by being so, we are able to
here in the legislature, we can pass more landmark ordinances that would redound to the welfare and good of our people. Samtang ang pinakadaghan og absent, si Councilor January Duterte. But every time she is absent from the session, she is submitting a letter that she is on official business, being also the barangay captain of Catalunan Grande. There are instances when she needs to attend meetings that needs her personal appearance. Si Councilor Diosdado Mahipos Jr. ang dunay pinakadaghang napasa nga resolusyon. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Duha ka patay nga mga lawas sa mga lalaki ang napalgan sa General Santos City sulod lang sa usa ka adlaw. Usa sa mga biktima nag-anam na og kadugta. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nadugta na diyang nakaplaga ng patayang lawas sa usa ka lalaki sa Purok Mudja, Barangay Labangal, General Santos City, pasado alauna sa kadlawon-adlawng Sabado. Ang maong biktima giputos og banig o gituho ang gilabay sa maong lugar. Giila sa kapulisan ang biktima nga usa ka construction worker, 44 anyos og residente sa Purok Balunto, Barangay Labangal. Nasayran nga mitambong kuno og birthday party sa Purok Mudja niadtong Miyerkules ang biktima. Apan wala na nakauli. Since ato wala na nini nakauli. However, when we conducted an investigation sa parents o sa kapamilya mismo sa biktima, aside sa iyang wife, giingon kini nga wala ni siya amigo or higala diya sa may Purok Mudja. So mo pa na mo gina-validate karon ng mga statements. Ginasuta pa sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Hinuon, duna na sila'y person of interest. Samtang laing patayng lawas na sab sa usa ka lalaki ang nakaplagan sa kasabutang bahin sa Phase 2, Purok Maunlad, Barangay Apopong, General Santos City, mag-alas 11 sa buntag adlawng Sabado. Nakaangkon kini og daghang sama dinunggaban sa dughan. Sumala sa kapulisan, ang biktima usa ka 60 anyos nga caretaker sa usa ka luna sa maong barangay. Based sa tuwang in-depth investigation or follow-up investigation, na-discover ni kaning katong biktima is on the night of September 20, at about 8 o'clock in the evening, yan ni sa kabalay sa isa ka alias Toto. Nag-conduct sila drinking session. Nag-inom kini niya. Based sa itong witness, pagka alas 10 sa gabi, nagdagan-dagan na daw kinigikan sa balay ni alias Toto. So that's a time na wala na kini. Hinuon doon na matudpay person of interest na ang kapulisan kalabot sa krimen. Nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Human ang duha ka semana nga sa gungsong rollback sa presyo sa petrolyo, lauman ang pagsaka sa presyo nga ipatuman ugma. Alang sa mga motorista, full tank na karon ang inyong mga sakyanan tungod musaka ang presyo sa petrolyo ugma. Human ang sagunsong rollback sa miaging mga semana. Base sa anunsyo sa pipila ka kumpanya sa lana, musaka ang gasolina og piso og 10 centavos matag litro. Samtang 20 centavos matag litro alang sa diesel. Hinon walay pagliyok sa presyo sa kerosene. Ipatuman ang taas presyo sa petrolyo sugod ugma Setyembre 24. Sumala sa Department of Energy kon DOE. Kini gumikan sa interest rate cut sa Estados Unidos, tensyon sa Middle East ug ang maintenance sa Japan refinery ug ang pagtanggal sa Malaysia sa gasolina nga octane grade 95. Nag-uban sa usa ka panagtapok ang industry leaders, policymakers ug mga eksperto nga gikan sa nagkadaiyang lugar sa kalibutan. Sa iyang speech, gihatagan o gibugaton ni Institute of Corporate Directors Chairman Attorney Pedro Maniego Jr. nga andam na ang Pilipinas nga mabutang sa developed countries. Gihisgutan sab ang responsibilidad sa board chair aron tutukan ang global challenges sama sa climate change ug uban pang issue sa katilingban. Aduna sab open forum kung asa gihisgutan ang cybersecurity ug gender diversity sa corporate leadership. Anaasab ang pipila ka opisyales sa gobyerno nga gipadangat ang gihimong reforma sa nagkadayang ahensya alang sa transparency, accountability ug sustainability. Mga kapuso, magbantay sa mga mangingilad nga scammer. Mao kini ang subling pahinumdum sa Sparkle GMA Artist ug sa GMA Kapuso Foundation.
Pinaagi sa text message ug chat, dunay mga magpakaron ingnog executive kuno o kaha empleyado sa Sparkle aron mangayo og donasyon alang sa GMA Kapuso Foundation. Peke kining tanan. Busa ayaw pailad og samot nga ayaw ihatag ang inyong personal information. Bugtong sa Kapusong Totoo sa 24 oras sa GMA Kapuso Foundation official social media accounts ug GMA Kapuso Foundation website lamang makit-an ang lehitimong paagi aron makadonate. Gipaluka pa sa Arellano Chiefs ang San Sebastian Golden Stags sa unang game kagahapon sa NCAA Season 100 Basketball Tournament. Wala na makabawi ang San Sebastian Golden Stags. Suman kini gilubong sa final score nga 87-73 nga pabor sa Arellano Chiefs. Kini sa pagpanguna ni MC Ongotan nga mitala og 21 points. Samtang sa second game ni pabor sa Letra Knights ang dula batok sa Binil Blazers sa final score nga 71-69. Si Vince Quahaw sa Letran ang nagpakitang gilas nga dunay score nga 20 points. Apan bisa na sa maong kapildihan nag-una gihapon sa team standings ang Binil Blazers nga dunay 4 kadaog og usa ang pildi. Gisundan kini sa Mapua Cardinals nga dunay 3 kadaog og usa sab ang pildi. Ugma magtigi ang Perpetual Altas batok sa San Sebastian Golden Stags nga masaksihan sa alas 11 sa buntag sa Heart of Asia. Ug sa second game, ang LPU Pirates batok sa Mapua Cardinals. Masaksihan ang dula alas 2:30 sa hapon sa GTV ug sa Heart of Asia. Pipila ka lugar sa Tagum City sa Davao del Norte ang tulo ka adlaw nga walay supply sa tubig. Maong karon pa lang giabisuhan ang mga maapektuhan niini nga magpundo na og tubig. Sugod karong adlaw laumang masinati ang tulo ka adlaw nga water interruption sa pipila ka bahin sa Tagum City sa Davao del Norte. Laumang masinati ang hinay ngadto sa walay agas nga sa tubig ang Barangay Nueva Fuerza, La Filipina ug Kwambugan sugod alas 8 kaganina buntag hangtod Miyerkules Setyembre 25. Kini alang sa ipahigayon nga preventive maintenance sa pumping station number 17. Hinahunlugwayan ang operasyon sa uban pang pumping stations ug murasyon og tubig ang water district sa mga apektadong residente. Mga kapuso, 93 days na lang una ang Pasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.